Isa pong maganda at madilim na gabi po sa inyong lahat. Ayan, inabot na po tayo ng gabi mga kaibigan kasi alam niyo po, kapag andito na po ako sa loob ng bahay, ang internet connection po ay on and off. Kumbaga medyo malayo po kami sa aming anak na doon lang po kami internet. Kumbaga nandoon po siya sa medyo slide na kaharap ng aming bahay, at kapag sila'y nakasarado na at kami nakasarado na rin, medyo paikot-ikot na lang po yung internet connection. At titignan ko po ito pagkatapos kong basahin ito, at pagkatapos po nating matalakay itong aking babasahin, ilalabas po ako ng kalsada para makalapit dun sa bahay niya para po upload. Ayan, ganyan po ang tsuri ng buhay ng inyong nanay really kapag meron pong ina-upload na video. Dahil wala po kami sariling internet dito sa aming kubo. Kaya mga kaibigan, kung kayo po'y gising pa, samahan nyo na po ako para tayo po ay magbasa uli ng salita ng Diyos. Ang atin pong babasahin ngayon ay ang Mateo chapter 5 verse 44 at verse 45. May dadagdag tayo mamaya na verse dyan. Pero dito po muna tayo sa Mateo 44. Gabayan po tayo ng Diyos at ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin ang salita ng Diyos na ating binabasa. Ano po? Ang title po nito ng Mateo chapter 5 verse 44 ay Ibigin ang kaaway. Napakagandang topic, ano po. Ngunit, ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Verse 45, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na atin pong binasa. Kumusta po kayo mga kaibigan? Napatawad nyo na ba lahat ng inyong mga kaaway o lahat ng mga nanakit ng inyong damdamin? Sumira ng inyong mga pagkatao? Sumira ng inyong mga dignidad? Kung meron man po na nakikinig sa oras na ito, may sinasabi po ang Panginoon sa atin mga kaibigan, kasi dumaan din po ako sa ganyan na experience sa buhay. Sa dami-dami ng mga nanakit. Pero nung nabasa ko rin po itong Biblia, ay naunawaan ko po. At salamat sa Diyos dahil pinaunawa niya sa akin ang kanyang salita upang sa ganon, hindi po ako mapahamak. Ano po? Sabi dito, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ibigin. Paano nga ba ibigin ang kaaway? Dito na lang po ako sa aking sariling experience. Nung araw po, kapag may umaaway sa akin, hindi po ako papayag na hindi makaganti. Sabi ko nga, kung binato ako ng isang pandesal, ay sus, yung mga batong malalaki na matitigas ang ibabato ko sa kanya. Pero nung ako po ay inaresto ng Panginoon at pinadama sa akin ang kanyang pag-ibig na kahit ako man ay kaaway niya nung hindi ko pa siya kilala. Kumbaga talagang kaaway tayo ng Diyos nung panahon na hindi pa natin nalalaman ang salita ng Diyos at wala pa tayong tamang relasyon at pananampalataya sa Diyos. Tayo po ay tinuturing ng Panginoon na kaaway. Ano po? So, nung kaaway pa po ako ng Panginoon, hindi ko po kayang magpatawad. At lalong hindi ko kayang idalangin pa yung mga umuusig sa akin, yung mga tao na sumira ng aking pagkatao, ng aking dignidad, nanakit ng aking damdamin kasama ng aking pamilya. Parang ang hirap naman pong mahalin yung ganong klaseng tao. Ang title po nitong ating binasa ay Ibigin
ang kaaway. Ang hirap namang ibigin nun. Tapos idalangin pa. Hindi po ba? Pero kapag ang salita na ng Diyos ang itinuturo sa atin at tayo po ay gusto na nating makalaya sa mga galit, kailangan po nating makinig sa Panginoon, sa Kanyang sinasabi dito sa Kanyang salita sa loob ng banal na aklat, ang Biblia. Kasi mahirap pong magtanim ng galit, ng puot, ng hinanakit, ng tampo habang buhay. Mamaya po, may babasahin tayo. At ang Diyos po ay hindi nagtatangi. Ang nais ng Diyos kapag meron pong umaway sa atin, mas gusto ng Diyos na idalangin pa natin. Kahit inuusig tayo araw-araw, idalangin pa rin natin. Ano kaya yung pwede nating idalangin sa Kanya? Ako, nung araw, ang panalangin ko ganito. Panginoon, magpadala ka ng mga lingkod mo sa taong iyon para bahaginan din siya ng salita mo para mabago rin ang kanyang pagkatao, ang kanyang puso, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang karakter, attitude, ang kanyang pananalita, ang kanyang kilos. At wala pong imposible sa Diyos, mga kaibigan. Sa dami po ng pinanalangin ko ng away sa akin, sila po ay nakakilala rin sa Panginoon. Yung iba po ay hindi pinalad. Namatay na lang po sa galit. Minsan may mga tao na sila na nga ang nanakit, parang sila pa ang biktima. May mga tao na humihingi ka na nga ng tawad, pero nagmamalaki, ayaw ka pang patawarin. Hindi na po natin pananagutan yun sa Diyos. Mga kaibigan, kapag humingi na tayo ng tawad ng paulit-ulit, tapos ayaw tayong patawarin, siya na po yun ang mananagot sa Panginoon. Kaya mahalaga na idalangin natin ang mga taong may ugaling mapanakit ng kapwa, may ugaling mapangusig ng kapwa, may ugaling mapanglibak ng kapwa, at may ugaling mapanira, mapanghusga sa kanilang kapwa. Ipanalangin po natin na matuto sila na lumapit at isuko din ang buhay nila sa Panginoon para maunawaan nila yung kanilang ginagawa na mali pala. Mali pala. Kaya mahalaga po na maipanalangin natin ang mga taong kung minsan ay parang pabiktim, parang sila pa yung biktima, samantalang sila yung naunang nanakit. Kumbaga tayo ay tumugon lang naman, sinagot lang natin yung kanilang pananakit. Kaya lang kung minsan yung ating sagot ay mas higit pa doon sa ginawa ng nanakit sa atin, kaya lalo silang nasaktan. Yan, kapag yung binabalik natin sa kanila yung bato mula sa kanila, mas higit silang nasasaktan. At parang ang dating doon, parang sila pa yung naapi, sila pa yung sinaktan, kasi nakatingin lang sila sa kanilang sarili. Pero kapag nakita natin yung kamalian ng ating ginagawa, maunawaan po natin ang mga nangyayari at ginagawa natin. At sa pamagitan ng pananalangin natin, diyan po makakakilos ang Panginoon at diyan na po papasok yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po natin kayang idalangin ang mga taong umusig sa atin kung wala yung pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At hindi rin diringgin ng Diyos ang ating panalangin kung hindi rin po tayo makapagpatawad. Po? Kasi sinasabi po ng Panginoon dito, ang Panginoon po kasi hindi nagtatangi. Pantay po yan ang tingin ng Diyos. May malasakit ang Diyos lalo sa mga taong
hindi pa nakakaalam ng katotohanan, yung hindi pa nakakalaya sa kanilang dating gawi. Kaya sabi po dito sa verse 45, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Ayan. Kaya nga po pala, kailangan nating magpatawad. Kailangan nating idalangin ang ating mga kapwa na umaway sa atin o nanakit. At kapag nagawa na natin yun, mayroong sinasabi ang Panginoon dito na upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. At ito pa po ang karugtong, sapagkat pinasisikat niya at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Pari-pareho po tayo na mahal ng Diyos. Kung merong nauna na nakadama ng pag-ibig ng Diyos, ako man ay isa rin po akong mapanakit. Yan po ang katotohanan. Pero mapalad ako kasi maaga kong naunawaan ang mga bagay na ito. Bakit? Kasi binuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay sa Panginoon para makapasok siya sa puso ko at makagawa. Siya na po yung driver ng buhay ko. Siya yung nagmamaniobra ng buhay ko. Kaya kung ano yung sasabihin ng Panginoon, yun lang ang aking ginagawa. At hindi po madaling magpatawad kapag ang puso natin ay galit pa, kapag hindi pa rin natin kaya magpatawad ang ating kapwa, kapag andoon pa yung pait, yung sakit. Pero kapag ginamot na ito ng Panginoon, madali na pong magpatawad at magmahal ng ating kapwa kahit tayo po ay kanilang inuusig. Dahil ang Diyos po ay hindi po nagtatangi. Sabi nga po niya, ang araw ay kanyang pinasisikat sa masasama at mabubuti. Kumbaga pantay. Hindi lamang dahil mabuti ka na ikaw na lang magtamasa ng sikat ng araw. Unang kaligtasan. Kumbaga, talagang gusto pa rin ng Diyos na maibigay din sa iba yung sikat ng araw. Maranasan din ng mga tao na mapanghusga o masasama. Yan, masasama, sabi po dito. Ganon din naman ang ulan. Yan. Siyempre lahat po tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Kaya ang ulan at ang sikat ng araw ay para sa ating lahat. Lagi nagbibigay ang Diyos ng chance sa buhay ng bawat isa. Una-una lang din yan ang pagbalik loob sa Panginoon. Kaya yung mga nauna na, tayo, kumbaga yung mga nauna na, naunawaan na natin ang salita ng Diyos. Huwag po nating ipagkait yung chance na yon. Matuto po tayo magpatawad at magmahal ng kaaway. Dahil ang Diyos po ay mapagpatawad at hindi po nag-iipon ng galit ang Diyos sa atin bilang tao kapag tayo po ay nagkakasala, di po ba? At sabi nga po dito sa Mateo chapter 6 verse 14, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi na kayo patatawarin ng inyong ama. O di po ba? Nakakapangilabot. Pag hindi tayo magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos Ama. Pero kapag tayo ay nagpatawad sa mga nagkasala sa atin,
patatawarin din tayo ng ating Panginoon. So ano ba ang pwedeng mauna? Yung humingi ng tawad sa atin, yung mga tao na nakapanakit sa atin, o yung tayo na ang mauna na bumati sa kanila kahit sila yung nanakit. Masarap kaya yun mga kaibigan. Ulit-ulit ko po yan nararanasan at nai-enjoy ko po yan. Kahit po paulit-ulit akong sinasaktan, nililibak, inuhusgahan, inuusig ng mga taong wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Patuloy din po akong lumalapit sa kanila at sinasabi ko, uy, kalimutan na natin yung nakaraan. Meron pong naglulupasay sa iyak, sa galak, sa tuwa, na binati ko na kahit siya ang may mali. Kasi minsan mga kaibigan, yung nagkakaroon ng ng hidwaan, pride po yan, ang umiiral eh. Kapag wala sa buhay natin ang pag-ibig ng Diyos, kahit gustong-gusto na nating bumati, hindi natin magagawa. Kasi ang umiiral sa buhay ng isang tao ay pride. Hindi po simple ang meaning ng pride. Kapahamakan po ang dulot ng pride na yan. Kaya, pinapractice ko po yun na, kunyari nasaktan ako, tapos binago na ako ng Panginoon, hindi na ako nagsasalita against sa mga nanakit. Umuwi lang akong nag-iisip, minsan, tumutulo ang luha. At pagdating ko sa bahay, ako'y makikipag-usap sa Panginoon. Ngunit, isa lang ang sinasabi ng Diyos sa puso ko. Total, ikaw naman na yung nakakaunawa. Ikaw yung nakakaalam ng tama, ng katotohanan. Yung katotohanan ang isang tao na wala pang tunay na pagkakilala kay Kristo, wala pang tamang relasyon sa Diyos at tuong pananampalataya sa Diyos, ay hindi mo mahihintayan na gagawin niya yung bagay na yan, na hihingi siya ng tawad sa kanyang sinaktan na puso. Dahil parang sinasabi ng Lord sa akin, dahil ikaw na ang nakakaalam, para hindi mapahamak ang taong yon. Dahil kung hindi mo siya patatawarin o hindi mo siya lalapitan, tapos baka dumating yung kamatayan at hindi siya nakapag-repent, kawawa naman ang taong patay na nagkasala at hindi na nakapag-repent, ay wala ng pag-asa po yan ang kaligtasan. Ang kamatayan po, ihuhukuman tayo ng Panginoon agad. Ang sa impyerno ay sa impyerno at ang sa langit ay sa langit. Kaya nga po, madalas ng araw dinadalangin ko din ang aking sarili sa Panginoon. Ipinagpipray ko, Lord, tulungan mo ko. Buksan mo ang aking puso. Ipadama mo sa akin ang pag-ibig mo, na hindi ko titignan ang aking sarili. Nakat ibaba ko man ang aking sarili dun sa taong nanakit sa akin. Ang mahalaga, Lord, yung maligtas siya. At napakaganda po yan, experience mga kaibigan, yung hindi dahil doon sa tatawarin ka ng ating Ama sa langit kapag nagpatawad tayo, kundi yung para maligtas din ang ating kapwa-tao na wala pa sa kanya ang Panginoon. Kaya nga po ang title nito, Ibigin ang Kaaway. Kapag wala po tayong pag-ibig sa mga taong mahilig manakit, ay wala po tayong pakialam kahit man siya mamatay dyan. Kahit mapunta man siya sa impyerno, total nanakit siya ng kalooban ng kapwa niya, ay bahala siya sa buhay niya. Pero hindi yun ang itinuturo ng Panginoon Ibigin ang kaaway. Ako po madalas, yung mga taong umaaway sa akin, akong unang bumabati At ako rin nagsasabi, uy, kalimutan na natin. Pinapatawad na kita. Tapos sasagutin, ay ako din, sorry talaga. Nahihiya lang talaga ako na lumapit sa'yo. Kasi dati, di ba ang tapang mo? Baka pag lumapit ako sa'yo, umbagin mo ko. O, di po ba may mga ganong rason? Kumbaga, hindi talaga natin alam yung mga dahilan kung bakit hindi rin sa atin lumalapit yung mga tao na umaway sa atin. Ibig sabihin, may takot din pala. Pero ang
mas nakakatakot dito ay itong Matthew chapter 6 na nagsasabi na, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi na kayo patatawarin ng inyong ama. Napakaliwanag na salita ng Diyos ngayong gabi, mga kaibigan. Kaya kung meron man po tayo mga experience pa dyan na hindi pa tayo nakakapagpatawad, ay magpatawad na po tayo. Pero kung meron mga tao na hindi na natin nakikita, nasaktan natin, nasaktan nila tayo, kaya nga po may panalangin tayo Bago po tayo manalangin o idulog yung ating mga prayer item sa Panginoon, di po ba? Sinasabi natin dito na, Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng uri ng kasalanan na aming ginawa laban sa iyo, laban sa aming kapwa, laban sa aming mga mahal sa buhay. At pinapatawad din po namin ang lahat ng nagkasala sa amin. Ayan. Kung hindi man po natin na sila makita, mapuntahan, sabihin natin sa Panginoon na pinapatawad na natin silang lahat. Ngayon, doon sa mga tao na feeling nila ay biktima sila at hindi nakakapagpatawad, idalangin po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay maranasan nila, makakilala sila sa Panginoon, mabahaginan sila ng salita ng Diyos upang maunawaan nila na kailangan palang magpatawad. Kasi kung ano yung ating ginagawa sa bawat araw dito sa salita ng Diyos, ay mangyayari din ito sa kanila. Kung paano pinapaunawa ng Diyos sa atin ang kanyang salita sa bawat araw, ay mangyayari din ito sa mga tao na dinadalangin natin. Upang sa ganon, yung panalangin natin na Panginoon, pinapatawad na po namin ang mga nagkasala sa amin, ayun din ang magiging dalangin nila kapag nalaman na po nila ang katotohanan dito po sa Matthew chapter 5 and 6. Kaya mga kaibigan, unawain po natin ito. Kaya po sinasabi ng Panginoon dito na idalangin natin na may kalakip na pag-ibig. Kasi kapag ang pag-ibig ay ang dalangin na walang kalakip na pag-ibig at pananampalataya, ay wala pong kapangyarihan yon. Mas nakakatakot po yung hindi na tayo patatawarin ng ating Diyos Ama. Saan po ba pupunta ang mga hindi na patatawarin ng ating Ama sa langit? Siyempre po mga kaibigan, doon po sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Di po ba? Kaya kung meron man po tayo nakikita na nagbigay sa atin ng galit o hinanakit, may ginawang mali o kasalanan sa atin, lapitan na po natin. At kung mayroon man mga nanakit na tao sa atin na malayo na, hindi na natin kayang abutin, hindi na natin sila mapuntahan, sabihin natin sa Lord na pinapatawad na po natin ang lahat na nagkasala sa atin, upang sa ganon, patawarin din tayo ng Panginoon. Narinig ko po yan kay Brother Eddie, yung prayer na yan, na Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng uri ng kasalanan na aming ginawa laban sa iyo, laban sa aming mga mahal sa buhay, at laban sa aming mga kapwa. At hindi na po natin kailangan pang paliwanagan ng maraming malawak na malawak ang Diyos. Sa puso lamang po nakatingin ang ating Panginoon, mga kaibigan. Kaya nawa po ngayong gabi ay maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Tampo, kasalanan pa rin yan. Hinanakit, kasalanan pa rin yan. Puot, kasalanan pa rin yan. Galit, kasalanan pa rin yan. Kaya kung mayroon mga tampo-tampo, mga kaibigan, alisin na po natin yan. Ipaalisan natin lahat sa Panginoon yan. Ilhod natin sa Diyos yan. Na Panginoon, tulungan niyo po ako na maalis na ang mga tampo, galit, hinanakit, puot,
At ang mga karanasan na hindi masaya, hindi maganda, tulungan mo kung malimot na ito lahat, at kung maalala ko man, wala ng pait sa aking puso. Ganun po yun ang totoong pagpapatawad, hindi na po yan paulit-ulit. At ang totoong nagpapatawad ay hindi po yan nanunumbat. May mga taong nagpapatawad at nagsasabi pa, naku, kung hindi lang ako born again. Kung wala lang akong takot sa Diyos, hindi kita kayang patawarin. Sa tingin niyo po ba, napatawad niyo? Di ba hindi? Dahil bumigkas na naman kayo ng panibagong sakit sa kalooban ng taong gusto niya sanang patawarin, pero pag nagpatawad po tayo, wala na tayong maraming salita. Tapos na. Pag sinabi natin, o kuya, ate, kapatid, brother, sister, o kaibigan ko, magpatawaran na tayo para tayo ay pare-parehong makauwi sa langit. Wala nang ungkatan ng mga nakaraan. Kasi every time na inuungkat natin yung nakaraan, kunyari tapos na ang kwento, tapos uungkatin na naman ang nakaraan, parang nabubuhay. Alam niyo po yung patay na, yung kalansay na, tawag dito, kalas-kalas na sana sa yung mga tuhod nagkahiwa-hiwalay na at nalulusaw na unti-unti. Kapag atin na naman pong inungkat yung nakaraan, unti-unti na naman pong nadidikit yan ang mga tuhod, ang mga kamay, at nabubuo. Yung patay na nabubuhay uli. Ganyan po yung design ng kwento ng buhay natin kapag sasariwain na naman natin yung nakaraan ng mga nakakagalit at malulungkot. Ano po? Kaya pag nagpatawad po tayo, tapo na natin lahat yan. Wala nang pag-uusapan pa. Kundi magsimula po tayo sa masaya, tama, tapos alam na natin yun ang kasunod na next time ay hindi na ako magbibiro. Ay hindi ko na siya uhusgahan, hindi ko na siya lilibakin, hindi ko na siya uusigin, hindi ko na siya sisiraan. Kasi baka mag-away na naman kami. O, di po ba? So, ang bawat isa yan, yung nagpatawad at pinatawad, ay maingat na yan dapat. Na huwag nang gagawin pang muli. Kasi ang tunay na paghingi natin ng tawad sa Diyos ay yung hindi na natin uulitin pa o gagawin pang muli. Yun po ang tamang pagpapatawad at paghingi ng tawad. Hindi yung paulit-ulit. Ano po? Kasi once na inulit-ulit natin, ay sinasadya na natin. Inaabuso na natin ang salita ng ating Panginoon. At habang tayo nananakit, ang unang nasasaktan natin ay ang puso ng Diyos. Sasabihin natin, ikaw alam mo, ang pangit mo, ang sama ng ugali mo. Yan, yung mga word ng araw ganyan ako nung araw. Tapos yun pala, nabasa ko sa Biblia, sabi ng Panginoon, kapag pinintasan natin ang ating kapwa, kapag nilait natin, kapag ginusgahan natin, kapag ginawa natin ang masama, ay hindi ang taong iyon ang ginawa natin ang masama, kundi ang ating Panginoon. Bakit? Kasi siya yung lumikha sa mga buhay natin. Kaya siya yung napupulaan. Siya yung nasasaktan. Kaya sana maunawaan po natin ang salita ng Diyos lagi para safe tayo. At ang pag-ibig lang po ng Diyos ang patuloy natin mararanasan. Ano po? Kaya mga kaibigan, nawa po habang may panahon pa, habang may oras pa na ibinibigay sa atin ng Diyos sa bawat umaga yung ginigising niya tayo, ipasiyasat po natin kay Kristo ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Kaya po mayroong prayer na itinuturo ang Panginoon doon sa prayer na ganito, Panginoon, mula po sa aking pagkabata, yung pagiging isang bata, hanggang sa oras na ito ng aking buhay, Panginoon, patawarin niyo po ako ng aking mga nagawang kasalanan sa iyong harapan at kasalanan laban sa iyo.
laban sa aking mga mahal sa buhay, laban sa aking mga kapwa. Kasi meron po tayong minanang kasalanan kay Eva at kay Adan Kaya minsan ang bata pa, meron na talagang ginagawang kasalanan. Hindi po totoo yung bata ay nagsasabi ng totoo. Karamihan sa bata ay nagsisinungaling. Kaya kailangan po nating i-dip ang mga bata sa salita ng Diyos upang maramdaman nila agad yung tunay na banal na pagkatakot sa Diyos at pagkatakot sa kasalanan. Kaya kailangan po natin ang salita ng Panginoon, mga kaibigan, upang sa ganon, kahit bata pa ay matuto na po ng tama para hindi na po nila maranasan yung nararanasan ng mga tao na may mga edad na bago nakilala ang Panginoon. At doon sa mga tao na may edad na bago na nakilala ang Diyos, habag na ng Panginoon yun. Kung paano sila nabuhay sa matagal na panahon na puro galit at sama ng loob, po. Kaya mas maigi yung mga bata pa turuan na ng salita ng Diyos para kung dumating man sa punto na may manakit sa kanila, ito yung sinasabi sa Matthew chapter 5, na ibigin ang kaaway. O di, walang reaksyon. O di po ba? Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay upang sa ganon, hindi po tayo makapagpatuloy sa pagkakasala. Kahit masaktan man tayo, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang ating iaalay sa ating kapwa na mapanakit. At syempre, yung dalangin para makakilala din sila sa Panginoon para hindi na sila makapanakit. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po natin tatapusan ang ating sharing ngayong gabi. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong suporta, pero higit sa lahat, maraming salamat kung may nangyayari sa buhay natin, sa ating pakikinig at pagbabasa, pagsasapamuhay ng salita ng ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos ngayong gabi sa kanyang pag-ibig dahil tayo po ay tinanggap niya na bilang kanyang mga anak at hindi lang anak, bilang isang kaibigan. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagpapatawad at sa kanyang dakilang pag-ibig. Purihin po ang Diyos, sa Diyos po ang parangal, ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.